Hindi ba't ito ang babaeng pinalayas ng host ng Marquisate ng Zhongyong? Nagpatiwakal pala siya? Nakakaawa ang batang ito, namatay ang ina at kinamumuhian ng ama. Anong nakakaawa riyan? Ito ang bata na anak sa labas ng babaeng bago pa ikasal ay nawalan na ng dangal. Pakiusap! Iligtas ninyo si inay! Pakiusap, tatay! Huwag mo akong tawaging tatay. Ang ina mo ay hamak at marumi. Dapat lang namamatay siya. Lumayas ka na, Paslit? Tay? Umuwi na tayo. Sige. Hindi ko hahayaang lamigin ang aking mahal na anak. May tao ba riyan? Itapon ninyo itong batang sa labas at ang bangkay sa malayo. Huwag ninyong dudumihan ang lupain ng host ng Marquisate ng Zhongyong. Inay, wag mo kaming iwan ni Chow Chow! Inay! Kawawa naman ng bata. Ginipit ng masasamang tao ang kanyang ina gamit ang buhay niya, kaya nagpatiwakal talaga ang kanyang ina? Hay, Inay! Inay! Wag mo akong iwan ni Chow Chow na mag-isa! Tumabi kayo. Tumabi kayo. Inay! Wag mo kaming iwan ni Chow Chow! Inay! 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 Ang batang ito, katulad niya, ang babae, 5 taon na ang nakalipas. Chow! Inay! Inay! Wag mo akong iwanan, Inay! Sino ka? Ang batang ito ay masyadong kahawig ng babae 5 taon na ang nakakaraan. Talaga namang sayang at hindi ko siya mahanap. Inay! Gumising ka na? Takot na takot si Chow. Inay! Wag mo akong iwanan! Inay! Kakaiba ang bata na ito ay may pagkahawig sa akin. Munting bata, gusto mo ba ng isang ama? Ama? Pakiusap, iligtas mo ang aking ina. Munting bata, patay na ang iyong ina. Gusto mo ba akong gawing ama? Ako na ang maglilibing ng maayos sa iyong ina. Igaganti mo rin ba ang aking ina? Basta't maging anak kita, ipapangako ko sa iyo ang lahat. Ama? Magaling na anak. Dadalhin muna kita para makita mo ang iyong reyna ina. Tiyak na magugustuhan ka niya. Inutusan ko ang prinsipe regente na makipagkita sa isang babae. Pero ano ang eksaktong ginawa niya? Sinunog niya ang kilay ng babae. Kung magpapatuloy ang ganito, kailan ako makakakita ng aking malambot na apong babae? Ina, bakit hindi mo hayaan si Rongjing na makakita pa ng ilan? Tiyak na makakahanap siya ng angkop. Walang kuwentang anak. Napakaraming babae sa likod bahay, pero hindi nila ako binigyan ng apong babae. Hump? Talaga namang nakakabanas iyan. Ina? Ina. Tingnan ninyo. Ito na ang aking anak na babae, Chow Chow. Tingnan ninyo. Ito ang anak ko, si Chow Chow. Saan mo ninakaw ang batang ito? Anong ninakaw? Inay, hindi mo ba? Nakikita na kamukha ko siya? Ang batang ito, talagang kahawig mo noong bata ka. Ang mga mata mo, ang bibig mo, talaga, parang hinugis sa iisang hulmahan. Ikaw ba ang nagluwal sa kanya? Dahil aalagaan ko siya na parang tunay na anak, hindi na mahalaga kung totoo. Chow Chow, sabihin mong Lola Reyna. Lola Reyna! Aba, Halika na, tingnan ko nga. Napalambot ng pisngi. Kay inam na bata. Tutal, hindi ka marunong mag-alaga, ibigay mo na lang sa akin. Sa edad kong ito, pwede na rin akong magkaroon ng anak. Ang kapal ng mukha mo, kuya. Hindi ka nag-aasawa, pero gusto mong kunin ang anak ng iba. Munting bata, nakikita ko na may kapareho tayong tingin.
Bakit hindi ka sumama sa akin sa palasyo upang maglaro? Chow Chow, gusto mo bang maging anak ko? Kailangan ko ng isang munting prinsesa. Rongjing, bakit ka nag-aalaga ng bata gayong wala ka namang asawa? Dapat ay alagaan na lang siya sa ilalim ng pangalan ko. Ang munting babae na ito, mas lalo ko siyang minamahal habang tinitingnan ko. May tao ba riyan? Magdala kayo agad ng matatamis at prutas. Mabuting bata, ito ang pinakamasarap na matamis sa palasyo. Tikman mo na. Munting pusa, dito ka pala nakatira sa palasyo. Gusto mo ba si Lola Reyna at sila? Ano kung gusto ko? Malapit na kayong mamatay lahat. Bakit po? Ang Empress Dowager ay mabait, pero ang kaso ay barado ang mga ugat sa kanyang binti, kaya di siya makalakad, at sa kalaunan ay mamamatay dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Tungkol naman sa emperador at prinsipe, pareho silang mamamatay sa lalong madaling panahon. Pero mabait sila sa akin. Ayoko silang mamatay. Chow Chow, anong nangyayari? Hindi ka ba masaya? Naku, kasalanan ng aking binti. Kung hindi, makakasama sana kita sa paglalakad sa hardin. Lola Empress, masakit po ba ang inyong binti? Hihinga ko po para gumaling. Ay, napakabait mo, Chow Chow. Sa totoo lang, napakadali lang pagalingin ang binti ng Empress Dowager. Gagamit ka ng silver needle para itusok sa isang daliri pababa mula sa tuhod at basagin lang ang baradong bahagi. Talaga po? Chow Chow, anong gagawin mo? Dalian ninyo, tawagin ang royal physician. Chow Chow, ang lakas ng loob mo. Gusto mo bang patayin ang iyong Lola Empress? Empress, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Chow Chow, huwag kang matakot. Sabihin mo sa iyong ama kung bakit mo ito ginagawa. Ama, ginagamot ko po ang binti ni Lola Empress. Matagal nang may sakit sa binti ang Empress Dowager. Sa loob at labas ng palasyo, maraming sikat na doktor ang tiningnan ito ngunit walang nagawa. Ikaw na isang 5 taong gulang na bata, naglakas loob ka talagang sabihin kaya mong gamutin ito? Napakasinungaling mo. Kapatid na prinsipe, ang bata ay hindi mo talaga anak. Napakasarili at masama. Tama na, huwag na kayong mag-away. Oh, aking minamahal na apo. Shh! Ayos lang si Lola Empress? Ayos lang. Halika, pumunta ka rito sa Lola Empress. Lola Empress, ang inyong binti, kaya niyo na bang lumakad? Paanong nangyari ito? Gumaling ang binti ko. Naku, aking mahal na anak. Isa ka talagang munting bituin ng kapalaran ko. Mahal na Reyna, ngayon tingin mo pa rin ba sa aking anak? Ay masama ang loob? Ha? Kapatid, nag-aalala lang din ang asawa ko para kay inay. Chow Chow, kita mo ba ang tatay mo ang sungit? Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? At ako na ang magpapalayaw sa iyo. Ano sa tingin mo? Hindi mo dapat ganyan sabihin si tatay. Si tatay ang pinakamahusay na tatay. Hahaha. Mahal na prinsipe. Chow Chow, may kailangan gawin si tatay. Kaya ihahatid ka muna ni Tiyong Yanyu pa uwi. Okay ba? Ayaw humiwalay ni Chow Chow kay tatay? Pwedeng maghintay na lang si Chow Chow sa tabi ni tatay? Mag-iimbestiga si tatay ng isang kriminal. Hindi ka ba natatakot? Nandyan si tatay. Hindi natatakot si Chow Chow sa kahit ano talaga. Sige, pero mamaya bawal umiyak si Chow Chow ha? Opo. Magsasalita ka ba o hindi? Magsalita. Mahal na prinsipe, ayaw po talaga magsalita ng batang ito. Pinapayuhan kitang magtapat ng tapat. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling putulin ang bawat piraso mo hanggang sa ikaw ay mamatay na. Kung mamatay ka, kapag namatay ka, sasabihin ko sa iyo. Mga hangal na tao, siya ay isang tapat na alagad na inalagaan ni Prinsipe Huaynan. Siya ang gustong pumatay sa tatay mo. Ang tatay ko ay isang napakabait na tao. Bakit niya gustong saktan si tatay? Kinuha ng tatay mo ang isang mahalagang bagay mula sa kanya at natatakot siyang malantad ang bagay na iyon. Dahil hindi nagtagumpay ang unang pagtatangka nila sa pagpatay, magpapadala pa siya ng ibang tao para pumatay ulit. Napakasamang tao, hindi ko siya hahayaang magtagumpay.
Chow Chow, natatakot ka ba? Sabi ng maliit na daga, si Haring masama ang utak at magpapadala pa siya ng tao para patayin ka. Sinong tinutukoy mo? Si Haring masama. Baka si Haring Huainan? Chow Chow, paano mo nalaman? Sinabi ng maliit na daga. Si Chow Chow, kayang maintindihan ang salita ng mga maliliit na hayop. Ang galing! Si Chow Chow ay napakahusay. Itay, tinuruan din ako ng daga ng isang paraan para umamin agad ng may sala. Sige, hayaan mong si Chow Chow ang gumawa niyan. Si Chow Chow ay kaawa-awa, dapat ko siyang bigyan ng pagmamahal. Hindi ako natatakot kahit sa mabagsik na Prinsipeng Radiant. Matatakot ako sa maliit na batang babae na gaya mo. Kahit pabalatan niyo ako ngayon, hindi ako magsasalita. Sino ang nasa silid mo noong gabing iyon kalahating buwan na ang nakalipas? Huwag kang magsinungaling. Kung magsalita ka pa ng ganyan ay kakainin kita. Isang matandang lolo, sa gabing malakas, ang hangin at madilim ang buwan. Munting ninuno, huwag mo nang sabihin. Sino ba itong batang babaeng ito? Alam pa niya ang nangyari noong gabing iyon. Mas gugustuhin kong traidorin ang aking pinuno kaysa hayaang malaman ng sinuman na pinutulan ako ng ari ng matandang iyon. Hindi ka pa ba aamin ng totoo? Si Prinsipe ng Huainan. Pinakiusapan ako ni Prinsipe ng Huainan na hanapin ang alampay obra ng Imperial Noble Consort. Anong sabi mo? Kailan pa nagkaroon ng alampay ng Imperial Noble Consort ang prinsipeng ito? Dahil labis na nagmamahal si Prinsipe ng Huainan sa Imperial Noble Consort, kaya't inutusan niya ako na nakawin ang alampay at ilagay sa tabi ng kama upang maalala siya. Noong huling banquet ng kaarawan ng Empress Dowager, nawala ang alampay. Saktong dumaan ang prinsipe, kaya inakala niya na ikaw ang kumuha. Kaya inutusan niya talaga akong patayin ka. Itay, bakit naman nanakawin ni Prinsipe ng Huainan ng alampay ng Imperial Noble Consort? Dahil siguro, ang alampay ng Imperial Noble Consort ay masyadong maganda. Kung gayon, kailangan ni Chow Chow na ingatan ng kanyang alampay para hindi ito manakaw ni Prinsipe ng Huainan. Huwag kang mag-alala, Chow Chow. Iingatan ng itay ang iyong alampay. Yanyu, pabalikin mo siya? Sabihin mo kay Prinsipe ng Huainan, wala akong interes na nakawin ang ganyang klaseng bagay. Masusunod po. Hindi po ba kayo magpapakita kay Prinsipe ng Huainan para singilin siya? Si Prinsipe ng Huainan ay nakipaglaban sa digmaan at naputulan ng supling ng mga kaaway. Nakakaramdam ng pagkakasala ang aking kapatid na emperador sa kanya. Kaya't hindi niya ito parurusahan. Nalulungkot po ako sa nangyari sa inyo, Itay. Chow Chow, mangako ka sa itay na ang kakayahan mong makarinig ng usapan ng maliliit na hayop ay huwag mong sasabihin kanino man. Nag-aalala ang itay na may makasakit sa iyo dahil dito. Naiintindihan ko na po, Itay. Yanyu, imbestigahan mo kung sino ang tunay na ama ni Chow Chow. Masusunod. Tatay, ikaw lang ang gusto kong maging tatay. Sige, aalagaan kita at mamahalin habang buhay. Chow Chow? Hindi ba? Ma'am. Lola Empresa? Chow Chow, dumating ka na rin sa wakas. Miss na miss ka na ng Inang Reyna. Mabuti naman ang kulay mo, Chow Chow, pero maliit pa rin ang katawan mo. Kailangan mong kumain pa. Papalakihin ka ng Inang Reyna para maging mataba at malusog. Bakit kayo nandito ng ganito? Kaaga para magbigay galang kay inay? Nag-aalala si Lola Empresa na baka naiinip si Chow Chow. Kaya inutusan niya kaming samahan siya. Chow Chow. Ito, ang anting-anting na dala ko sa loob ng maraming taon. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Hanger, paano mo? Maibibigay lang kung kani-kanino ang anting-anting? Inay, napakagwapo ni Chow Chow. Napakabisa ng anting-anting na ito. Gusto kong maging ligtas si Chow Chow habang buhay. Salamat, Kuya Prinsipe. Ang Kuya Prinsipe mo, mabait din pala ang puso. Sayang lang, malala na ang pagkalason niya. Sa tingin ko, malapit na siyang mamatay. Xiao Mao, may paraan ka ba para iligtas ang Kuya Prinsipe? Siyempre, meron. Walang bagay na hindi kayang ayusin ng kuting na ito. Mamatay na ang Kuya Prinsipe. Chow Yawa, kakabigay lang ng prinsipe sa'yo ng anting-anting para sa kaligtasan, pero sinusumpa mo pa rin siya? Paano ka naging ganito kalupit? Ayos lang ako.
Henger, Henger, anong nangyari sa'yo? Si Chow Yayaw ang dahilan kung bakit ka umubo ng dugo. Reyna, tigil ang kabulastugan mo. Isang anting-anting lang naman iyon. Paano nito masasaktan ng prinsipe? Tumigil ka. Dali tawagin ang manggagamot. Hindi si Choyaw ang nakapanakit kay Kuya Prinsipe. Nalason ng prinsipe. Lason? Hindi ito tungkol sa'yo? Chow Yao? Huwag kang matakot. Tiwala si Itay sa'yo. Bastos na bata, ibalik mo na agad ang anting-anting. Reyna, manahimik ka. Huwag sisihin si Chow Yao. Henger, 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 Chow Yao. Lahat ito'y kasalanan mo. Kung hindi dahil sa'yo, paano naman si Henger? Tumigil ka. Mahina na nga ang katawan ni Henger noon pa man. Paano mo masisisi si Chow Yao? Reyna, may pag-asa pa si Kuya Prinsipe. Narito na ang manggagamot. dali. Dr. Bai, iligtas mo si Heng. Huwag po kayong mag-alala. Kamahalan, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ama namin, tulungan niyo ako. Ang lason na ito, kami po, ay hindi pa naririnig kailanman. Ang pag-atake ng lason sa kamahalan ng prinsipe, ngayon ay lalong mas matindi. Ang mga nakaraang paraan, hindi na sapat sa tingin ko. Sa pagkakataong ito, Huwag kang mag-isip ng masama. Mag-isip ka ng paraan para gamutin siya agad. Mao, ano ang dapat nating gawin para mailigtas si Kuya Prinsipe? Ang lason na nasa kamahalan ng prinsipe ay dinala ng isang tao mula sa Shirong. Napakabobo ng manggagamot na ito. Ang Ice Snow Lotus sa kanlurang bahagi ng hardin, iyon ang lunas. Chow Kao, hindi ba sinabi mong si Kuya Prinsipe ay may pag-asa pa? Ina namin, kapatid na hari. Nakita ko na ang lason na ito noong sinalakay namin ang Shirong. Nakita ko na ang lason na ito. Tila tinatawag itong Heart-Devouring Datura. paano po nalaman ng inyong kamahalan? Bakit po hindi nyo po agad natukoy ang pinagmulan ng lason noon? Ngayon ko lang din nalaman. Hindi halata ang mga paunang sintomas ng lason na ito. Nakita ko lang ang mga asul na marka sa mukha ng prinsipe. Kaya naalala ko, Ano ang lunas? Ice Snow Lotus. Ice Snow Lotus? Wala pa akong narinig tungkol diyan. May isa po sa kanlurang bahagi ng Imperial Garden. Chow Chow, nagsasalita ka na naman ng mga walang kabuluhan. Ang Imperial Garden, araw-araw akong pumupunta doon at wala akong nakita na Ice Snow Lotus. Chow Chow, sigurado ba ang sinasabi mo? Ang munting dalagitang ito. Noong huli ay hindi sinasadyang napagaling ang binti ng Reyna Madre. Ngayon kaya ay muli ring? Nangyari na ito, wala na tayong magagawa kundi subukan na lang. Doktor, bilisan mong samahan si Chow Chow para hanapin ang lunas. Sige, Heng-ar. prinsesa, wala namang Snow Lotus dito. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Hindi nagkamali si Chow Chow. Sabi ng kuting nandito ang Snow Lotus, kaya nandito iyon. Nasaan ang Snow Lotus na sinasabi mo? Bakit hindi namin mahanap? Dinala mo kami rito. Gusto mo bang ipagpaliban ang paggaling ng prinsipe at patayin siya? Hindi ko gustong saktan ang nakatatandang kapatid na prinsipe. Reyna, naniniwala ako kay Chow Chow. Hindi niya sasaktan ng prinsipe. Mahal na Reyna, masamang balita. Pagkatapos sumuka ng itim na dugo ang prinsipe, wala ng pulso. Ikaw na walang kwentang supling? Naglakas loob kang sakta ng prinsipe? Dapat ka nang mamatay. Mga bantay? Tatay, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Chow Kao. Ayos lang ako. Dali, nasa likod lang ng batong. Yan ang Ice Snow Lotus. Regent King, itong hamak na babaeng ito, gustong patayin ang Crown Prince. Pero kinakampihan mo pa rin siya? Gusto mo bang kalabanin ang Royal Family? Uulitin ko, siya ang anak ng haring ito, hindi siya kung sino-sinong hamak na babae. Tatay, tulungan mo akong harangan sila. Kukunin ko ang Ice Snow Lotus. Sige. Hayop, umalis ka riyan. Tatay, nakuha ko ng Ice Snow Lotus. Huy, babae, pumitas ka lang ng kung anong damo at sinabing Ice Snow Lotus? Akala mo ba tanga ako? Madali ba akong maloko? Empress, malapit nang mamatay ang Crown Prince,
Kahit papaano, napagaling ni Chow Kao ang binti mo noon. Kaya bakit hindi mo siya subukan? Kung hindi niya mailigtas ang Crown Prince, patay ka sa akin. Tara na! Opo. Hanger. Hanger, dumating na ang iyong yelong lotus? Kailangan mong magising. Hanger, sa wakas gising ka na? May masakit ba sa'yo? Hindi ako namatay. Buhay pa ako. Hanger, si Jiao Jiao ang nakakita ng yelong lotus. Para sa'yo, para iligtas ka. Jiao Jiao, salamat. Wala pong anuman, Kuya Prinsipe. Ama, ayos lang ba ang kamay mo? Jingrong, anong nangyari sa'yo? Ina, sugat lang ito sa balat. Reyna, ano ang nangyayari dito? Reyna, nais mo pa siyang patayin kanina? Ngayon, dapat ka nang humingi ng tawad, di ba? Masyado lang akong nag-alala. Iyan ang dahilan. Reyna, dahil sa sobrang pagmamataas mo, mas mabuti kung ibigay mo ang 10 tindahan na hawak mo kay Zhao Zhao bilang pambayad. Masusunod, mahal na hari. Pasensya na, Jiao Jiao. Nagkamali ako. Hiyang babae. Dahil lamang sa isang simpleng pagturo, nawalan ako ng 10 tindahan. Si Zhao Zhao ay nakagawa ng kabutihan sa pagpapagaling sa prinsipe. May tao ba diyan? Ang 10 kahon ng alahas na handog ng siyam. Ipadala ninyo sa residence ng Prince Regent para laruin ni Zhao Zhao. Masusunod, mahal na hari. Salamat po, Tiyong Hari. Ang naglagay ng lason ay tumatakas na. Zhao Zhao, habulin mo siya. Tatay. Ano? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na lasunin ang prinsipe? Nagpakamatay siya? Siguro siya ang naglagay ng lason. Naglakas loob siyang lasunin at patayin ang prinsipe. Mukhang sawang-sawa na siya sa buhay. Mga guwardiya, puntahan at alamin kung sino ang nagtangkang pumatay sa prinsipe. Masusunod. Chow Chow, bakit hindi ka na lang manatili rito para makapaglaro ka kasama ang 3 mong kuya? Ayaw ko. Gustong sumama ni Chow Chow sa tatay. Mayroon pa akong... Kuya Hari, babalik na kami ni Chow Chow. Paalam. Bakit wala akong prinsesang kasing ama ni Chow Chow? Hindi iyan nakatadhana para sa iyo. Si Chow Chow ay nakagawa na naman ng tagumpay. Sabihin mo kay tatay, anong regalo ang gusto mo? Gusto ni Chow Chow si tatay na laging kasama si Chow Chow. Siyempre naman. Kung ganoon, Chow Kao, gusto mo ba si Tito Emperador? Sobrang gusto ni Chow Chow si Tito Emperador. Napakabait niya kay Chow Chow. Maliit na bata, ang palasyo ay isang lugar na kumakain ng tao at hindi naglalabas ng buto. Kahit patay na ang maliit na unuko, mayroon pa ring masasamang tao na nagtatago. Malapit na silang saktan ang Tito Emperador mo. Tatay, sabi ng pusa, sasaktan pa rin ng masasamang tao si Tito Emperador. Huwag kang mag-alala, Chow Chow. Ang Tito Emperador mo ay maraming taong nagpoprotekta sa kanya. Walang mangyayari. Mabuti naman kung ganoon. Si Yanyo. Opo. Chow Kao, kumain ka pa? Huwag kang magugutom. Hindi nakakayanin ni Chow Chow. Ang tiyan ko ay parang kalabasa na sa sobrang busog. Kapatid, kumusta po? Tio Emperador? Binibisita po namin si Chow Chow. Chow Chow, busog ka na ba? Tio Emperador, kung hindi po, isama po namin si Chow Chow sa Bailu Academy para maglaro? Gusto mo bang pumunta, Chow Chow? Gusto. Kung ganoon, pumunta na lamang kayo. Ngunit may patakaran ng Bailu Academy, lahat ng mag-aaral ay dapat magtago ng kanilang pagkakakilanlan, hindi pwedeng magsamantala sa kapangyarihan. Kayong dalawa, protektahan ninyo ng maigi ang inyong kapatid, naiintindihan? Opo. Tara. Tara na. Itong anak sa labas, paano nakarating dito? Kasama pa ng 2 napakagwapo na kuya?
Di ba't ito yung anak sa labas na pinaalis namin? Si Chow Chow ay hindi anak sa labas, to si Chow Chow ay may tatay. Sino ang tinatawag mong anak sa labas? Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka para saktan ng kapatid ko? Anong ginagawa ninyo? Kuya, minura ako ng babaeng iyan. Hindi ko ginawa, Kayong lahat na hampas lupa, naglakas loob na apihin ang kapatid ko? Humingi na kayo ng tawad. Huwag na kayong magsayang ng oras. Anong pangalan mo, aso? Humingi ng tawad? Nanaginip lang kayo. Kung hindi kayo hihingi ng tawad, Napakawalang hiya. Ano sa tingin ninyo ang lugar ng aking paaralan? Iparating ninyo ang inyong mga magulang dito. Patay. Kung walang nakakaalam ng kasalanan, hindi ako sisisihin dito. Pero hindi ko naman talaga. Pwedeng ipatawag ang aking amang emperador, hindi ba? tama. Tawagin ninyo ang inyong mga magulang upang maturuan kayo ng leksyon ng aking ama. Pasensiya na pangalawang kuya, pangatlong kuya. Ang nagdala ng gulo si Chow Chow. Huwag kang matakot, Chow Chow. Nandito ako. Walang sinumang mang-aapi sa iyo. Yaw Yaw, paano mo nakuha ang sugat sa iyong mukha? Ang babaeng iyan ang nagbitiw ng masasamang salita, sinasaktan ako at pinasaktan pa ang kuya. Ang batang ito, parang pamilyar? Nasaan ang inyong mga magulang? Hindi pa sila pinapunta para humingi ng tawad? Siya ang unang nanakit. Hindi kayo karapat dapat makita sila. Ang aking ama ay ang batang Panginoon ng Marquez Jongyong Manor. Nakita na siya ng Emperor. Ayos pa ba ang paningin ng aking ama? Ang ama ko? Tama na. Kaya pala, ikaw, nauli lang salot. Nagsisinungaling ka. Hindi salot si Chow Chow. May ama si Chow Chow. Matagal nang patay ang tatay mo siguro, kaya hindi kanya sinusundo sa loob ng mahabang panahon. Ang tatay ko ay mabubuhay ng matagal. Ilang araw ka pa lang na pinaalis ko sa mansyon. Sabi mo, may ama ka? Hindi kaya hayop ang ama mo. Hahaha. Hayop ang ama mo. Kaya pala wala kang pinag-aralan? Ano pa bang pag-aaral ang kailangan ng hayop? Ha ha ha. Walang galang. Maligayang pagdating, kamahalan. Ang ama ng batang babaeng ito ang aking minura. Chow Chow. Ayos ka lang ba? Ayos lang si Chow Chow. Royal na tiyuhin, itong masamang babae ang nagtulak kay Chow Chow at minura ka pa na hayop. Tsaka hindi nila kami pinapayagan na protektahan si Chow Chow. Anak ko si Chow Chow? Naglakas loob kang insultuhin kami ni Chow Chow. Gusto mo na bang mamatay? Prinsipe? Isa lang itong salot na pinalayas. Ko ilang araw na ang nakalipas. Naglakas loob ka pang kuwestiyonin ako. Sampalin siya. Su Huaijin, dahil sa katungkulan mo sa Bailu Academy, walang pakundangan mong inaapi ang tatlong bata. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Zhao Zhao? Ipinaghiganti ka na ni tatay. Wala nang problema. Hindi po malungkot si Zhao Zhao. Kamahalan, may masamang balita po. Nawawala ang munting prinsesa. Anong sinabi mo? Kamahalan, 3 beses ko pong tiningnan. Nakatulog na po ang munting prinsesa. Ito lang po ay uminom ng tubig. Nang bumalik ako, nawawala na po ang munting prinsesa. Mga tao? Hanapin ninyo siya para sa akin. Ipag-utos ninyong hanapin siya ng lahat ng nasa mansyon. Kailangan ninyong ibalik sa akin ang aking Zhao Zhao. Hanapin siya para sa akin. Masusunod? Tara na. Kawalang galangan. May nangaapi sa Chow Chow ko. Huwag po kayong magalit, Tiyo Emperador. Sabi ni Inay, kapag nagagalit ka, pumapangit ka. Sige, hindi na magagalit si Tio. Mga tauhan, Narito po ang iyong lingkod. ibinibigay ko ang titulong Ginang Wen, ina ni Prinsesa Chow Chow, bilang unang ranggo ginang at ilalagay ang kanyang lapida sa libingan ng Imperial at tatanggapin ang pagsamba mula sa lahat. Ang titulo ng Marquis ng Katapangan ay hindi naman namana. Bawiin ang sulating tanso ng kapatawaran, kasama na rin ang lahat ng mga gantimpala. Aayusin ko po agad. Chow Chow, iginagawad sa iyo ni Tio Emperador ang titulong Prinsesa Ziwei. Ano sa tingin mo? Napakaganda nga ng pangalang iyan. Ang Ziwei ay sumisimbolo sa dangal at swerte. Gusto mo ba, Chow Chow? Gusto ko po ito, maraming salamat. Mabuti. Uuwi muna tayo ngayon para magpahinga. Bukas, sasama ka ni Ama para gibain ang home mansion. Yehey! Yehey! Ang sarap naman ng panghimagas na ito. Prinsipe,
Ito, hindi ba ito ang babaeng pinalayas ko sa mansyon ng Marquez? Manahimik ka! Ibain ninyo ang kanilang mansyon. Masusunod. Prinsipe Regente, sinira mo ang pintuan ng mansyon ng Marquez? Sinaktan mo ang minamahal na kabit ng tagapagmana? Tiyak na hindi ka patatawarin ng emperador. Prinsipe Regente, kaaalis lang ng matandang Marquez papuntang palasyo, ikaw. Narito na ang utos ng kamahalan. Mansyon ng matapang at tapat na Marquis, tanggapin ang utos. Siguradong alam na alam ng kamahalan na ininsulto ang aming mansyon, kaya magbibigay siya ng gantimpala para aliwin tayo. Walang hiya ka? Ngayon, ipararanas ko sa'yo ang lahat ng hirap. Aray, ang daming bubuyog. Takbo. Sandali lang, yung nasa pinto ang sumira ng pugad ninyo. Wala kaming kinalaman dyan. Nakikipag-usap sa amin ng bata. Natatakot siya. Walang hiya? Mas maganda kung mamatay kang kinagat? Imposible! Nilagyan ko ng honey scent na nakakaakit ng bubuyog ang bastos na babaeng ito. Tulong, tulong, tulong. Chow Chow, ang galing-galing mo. Chow Chow, pinrotektahan mo kami? Napakabuti mo. Chow Chow. Ayos ka lang ba? Ayos lang si Chow Chow. Yung pabayang babae na naman. Nagbato ng bahay pukyutan para kagatin kami. Kung hindi nakikinig sa iyo ang mga bubuyog, kanina pa kami kinagat. Mukhang hindi talaga natututo itong pamilya ng Haufu. Imperial na Lola, nandito na si Zhao Zhao para bisitahin kayo. Dahan-dahan lang. Zhao Zhao, sa wakas ay dumating ka na. Matagal ko nang hinihintay. Nagkaliig na ako sa kahihintay. Imperial na Lola, namimiss ka rin ni Zhao Zhao. Ina Reyna, kapatid na prinsipe. Balak ko sanang bigyan si Zhao Zhao ng isang ingranding pagdiriwang ng pagkakilala. Ano sa tingin ninyo? Natural, maganda iyan. Ako, natural lang. Wala akong reklamo. Sige, maghanap tayo ng isang magandang araw at magdaos ng malaking pagdiriwang. Isang dayuhang pulot. Gusto pang bigyan ng emperador ng engrandeng pagdiriwang ng pagkakilala? Karapat-dapat pa talaga siya? Huwag po kayong magalit, kamahalan. Ipinadala po ni Madam Lin itong batang babae. Sabi ni Madam Lin, sa kalye. Niya raw nakita itong batang babae at alam niya raw ang sikreto ni Zhao Zhao. Sabihin mo. Nagpupugay po si Yao Yao sa kamahalan. Ang tunay na ama ni Zhao Zhao ay hindi po ang Prinsipe Regente? Totoo ba ang sinasabi mo? Ibon, salamat sa'yo. Talagang nakuha ko ang pinakamahalagang bagay dahil sa iyo. Walang anuman. Sa tuwing pumupunta ka sa palasyo, pinapakain mo ako. Nararapat lang nagantihan kita. Sa bote na to, hindi na kailangang mag-alala si Zhao Zhao tungkol sa kalagayan ni Tio Emperador. Prinsesa, maaari na tayong umalis. Malapit na magsimula ang piging. Paalam, Ibon. Ang cute talaga ng munting prinsesa. Nakikipagpaalam pa sa isang ibon. Para talagang nakakaintindi siya sa sinasabi ng ibon. Si Zhao Zhao talaga ay nakakarinig sa sinasabi ng ibon. Nagpupugay ako. Ina ng Reyna. Emperador? Reyna. Nagpupugay si Zhao Zhao sa lola ng emperador, Tio Emperador, at Reyna. Zhao Zhao, halika rito. Pumunta ka sa tabi ko. Munting kayamanan ng aking puso. Kung magbihis si Zhao Zhao, magiging kasing ganda siya ng isang diwata. Si Zhao Zhao ay napakatalino rin. Pinagaling niya ang prinsipe at ang ina ng Reyna. Si Zhao Zhao ang swerte ng ating pamilya ng Maharlika. Ama, bakit? Hindi natin nagawin si Zhao Zhao? Sumasang-ayon ako. Iniisip ba ninyo na ayaw ko? Si Zhao Zhao ang buhay ko. Kayo, huwag na kayong mangarap. Kung malaman nila na itong hampas lupa ay may dugong pulubi, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ninyo. Kaya pala ang babaeng iyon 6 na taon na ang nakalipas ay sige ng Wen. Kailangan ko nang bumalik sa palasyo at sabihin kay prinsipe ang magandang balitang ito. Maupo na kayong lahat. Mapalad ang aking kapatid dahil nagkaroon siya ng anak na si Cao Cao. Mula ngayon,
Gagawin nating Prinsesa Ziwei si Chow Chow at tatamasa siya ng mga pribilehiyo bilang isang prinsesa. Maligayang bati, kamahalan. Maligayang bati. Haring Regent. Maligayang bati, Prinsesa Ziwei. Kamahalan, nais kong isumbong ang Haring Regent at si Chow Chow dahil sa panlilinlang sa inyo, isang kasalanang hindi talaga mapapatawad. Pakiusap sa iyo, Reyna. Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Kamahalan na Reyna, ano po ba ang ibig sabihin ng panlilinlang? Reyna, nababaliw ka na ba? Reyna, ano ba itong lahat ng pinagsasabi mo? Hindi ka ba magsosorry sa kapatid ko at kay Chow Chow? Ina, masyado ka na yatang nakainom? Kamahalan, si Chow Chow ay isang hamak na bastardo mula sa labas. Ginagamit lang siya ng Haring Regent para lokohin kayo. Hinihiling ko, kamahalan, parusahan ang Haring Regent, alisin ang titulo ni Chow Chow at paalisin siya palabas ng palasyo. Reyna, anong pakay mo sa pagdudungi sa akin at kay Chow Chow? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Reyna, manahimik ka. Alam ko na hindi ka talaga nasisiyahan na mabuti ako kay Chow Chow, ngunit hindi yan dahilan para dungisan mo si Chow Chow. Chow Chow, huwag kang matakot. Kasama mo ang iyong lola, walang sinuman ang makakapagpaalis sa iyo. Kamahalan, ang dugo ng Maharlika, paano ito maaaring dungisan ng hamak na dugo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Chow Chow ay anak ko. Kayo diyan, kalad ka rin si Reyna palabas. Huwag po muna, kamahalan. May testigo ako. Ito, hindi ba ito yung masamang bata na nangapi kay Chow Chow? Gumamit ka lang ng sachet ng isang taong namayapa na para gawing ebidensiya. Sinasamantala mo ba na hindi na makakapagsalita ang patay? Regenteng hari, alam ng lahat, desididong magkaanak na babae ang mahal na hari. Kaya sadya mong inangkin si Chow Chow upang mawala ang pagdududa ng mahal na hari. Ang masama mong layunin ay malinaw. Reyna, anong ebidensiya mayroon ka para patunayan na totoo itong relikya? Ina, nasubukan ko na ang paninindigan ni Su Huaijin. Noong taong nagkasala si Wen Shiyi, ikinulong siya sa bodega. Nakita mismo ng kerida ni Su Huaijin na may isang pulubi na pumasok sa bodega at dinungisan si Wen Shiyi. Itong sachet ay may borda ng pangalan ni Wen Shiyi at siya mismo ang gumawa. Nang makita ito ng kerida, kinuha niya ito at itinago. Ang Reyna mismo ang nagsumbong sa Regenteng Hari. Mukhang totoo nga ito. Anak ng pulubi naging Prinsesa Ziwei pa. Nakakahiya ito kapag kumalat. Ang dugo ng Maharlika ay sagrado. Hindi dapat ito basta-basta ginugulo. Mahal na hari, isang sachet na may pangalan ay hindi sapat na ebidensiya, madaling pekehin ito. Mahal na hari, naaalala ko 6 na taon na ang nakalipas na iligtas ni Wen Shiyi ang buhay ko. Kaya binigyan ninyo siya ng isang maliit na piraso ng Sky Ice Silk. Sa likod ng sachet na ito, may isang maliit na piraso ng Sky Ice Silk. Ito, talagang ang Sky Ice Silk. Regenteng Hari, ano pa ang sasabihin mo? Tiyo Emperador, huwag niyo pong galitin ang tatay ko. Mabuting taong tatay ko. Mahal na emperador, nagpadala ako ng investigador. Ang maliit na asawa ni Su Huaijin ay ang tiyahin ni Zhao Zhao na si Wen Yihuan. Dahil nainggit si Wen Yihuan kay Wen Shiyi dahil nakuha niya ang pagmamahal ni Su Huaijin noon, kaya hindi lang isang beses niya ginulo ang mag-ina. Ibig sabihin, posibleng ang sachet na ito ay ninakaw ni Wen Yihuan? Mahal na emperador at inay, nais ko lamang panatilihin ang kadalisayan ng lahi ng Maharlika. Hindi na kailangan siraan ng Regent King. Ang Regent King ay sinasabi na si Zhao Zhao ay kanyang tunay na anak. Kung gayon, magpakita ng ebidensya. Kung hindi, ikaw ay may masamang hangarin. Kahit na hindi tunay na anak ng aking kapatid si Zhao Zhao, gusto ko pa rin siya. Si Zhao Zhao ay parang hininga ko. Kahit ano paman ang kanyang pinagmulan, mamahalin ko pa rin siya. Gusto ko rin si Zhao Zhao. Lubos akong naniniwala kay Tiyo Emperador at kay Zhao Zhao. Inay, gustong-gusto naming lahat si Zhao Zhao. Kayo ay walang galang. Ako ang nagluwal sa inyo. Ngayon ay kumakampi kayo sa ibang tao? Mahal na emperador, ang Regent King ay nagtatago ng masamang balak. Huwag ninyo siyang pagkatiwalaan kailanman. Mahal na emperador, kahit na hindi ko nalalaman ang tunay na balak ng Regent King, hindi natin maaaring hayaan na ang lahi ng Maharlika ay malito. Pakiusap sa emperador na tanggalin ang titulo ni Prinsesa Ziwei. Mahal na emperador, kung ipipilit niyo pong manatili si Prinsesa Ziwei, mapipilitan akong magbitiw at bumalik sa probinsya. Pakiusap sa emperador na tanggalin ang titulo ni Prinsesa Ziwei. Ang titulo ni Prinsesa Ziwei. Lola, Reyna, Tatay, Tiyo Emperador. Salamat po sa inyong pagmamahal at pagtanggap sa akin. Hindi maaari. Reyna, sobra ka na. Ina Reyna, gusto ko lang ipagtanggol ang kadalisayan ng dugo ng royal family.
Chow Chow, huwag kang umiyak. Sasama ako sa iyo. Mahal na hari, handa akong umalis sa royal family. Dalahin si Chow Chow at mamuhay ng palihim. At mula ngayon, hindi na ako mamumuhay bilang isang miyembro ng royal family. Prinsipe, nakita na ng inyong alagad ang babae 6 na taon na ang nakalipas. Siya ang ina ng munting prinsesa. Siya ang panganay na babae ng pamilya Wen, si Wen Shiyi. Totoo ba? Walang kaduda-duda. Dinala na ng inyong lingkod ang testigo na makakapagpatunay sa lahat. Si Zhao Zhao ay anak ko talaga. Mabuting mabuti. Mahal kong kapatid. Mahal kong hipag. Ang babaeng nagligtas sa inyong abang kapatid 6 na taon na ang nakalipas na at nanganak ng aking anak na babae ay si Wen Shiyi, ang ina ni Zhao Zhao. Dahil anak ko si Zhao Zhao, paano ba naging pagtataksil sa emperador ito? Regent Prince, napakatalino mo talagang magmaniobra para lang manatiling kasama si Zhao Zhao. Sa pamilya ng imperyo, hindi sapat iyang salita lamang, maglabas ka ng ebidensya. Yan yu. Ipasok ang mga testigo at ang ebidensya. Mamo Shu, maaari na po kayong pumasok. Nagbibigay galang po ang inyong abang lingkod sa Emperatrice Dowager at sa aming emperador. Huwag na lang yumukod. Sabihin mo na ang lahat ng alam mo. 5 taon na ang nakalipas, ako noon ay nagtatrabaho sa tahanan ni Prince Ning. Noong gabing iyon, nakita ko ang Regent Prince na lasing at ako pa ang nagbigay sa kanya ng direksyon. Hindi ko lang inaasahan na noong gabing iyon, ang prinsipe at si Miss Wen ay parehong biktima ng pananambang. Pagkatapos ng nangyari, dinala ng pamilya si Miss Wen palayo. Nang bumalik ako sa likod bahay kinabukasan, nakita ko ang jade pendant na ito. Ito talaga ang bigay kong jade pendant kay Rongjing. Noon, ang kapatid ko, talagang binanggit sa akin ang tungkol dito. 5 taon? Dumalo ako sa piging ng tagsibol ni Prinsipe Ning, ngunit sa kasamaang palad, nilagyan ako ng lason at nasugatan pa. Ito ang arawan na ipinadrawing ko. Ha. Lubos na mahusay ang pamilya Wen. Sa ilalim ng kapalaran na hindi inaasahan, nagbigay pala sila sa mahal na sambahayan ng isang mapalad na prinsesa. Mahal na emperador, huwag niyo kaagad paniwalaan. Empresa, kayo ay nakikinig lamang sa mga paninira. Binabaliktad ang lahat ng tama at mali, at hindi karapat-dapat talaga sa inyong posisyon. Mga guwardiya, ikulong ang Emperatrice sa Cold Palace. Tungkol naman kay Su Muyao, at itatapon pabalik sa mansyon ng Su. At papanagutin ang pamilya Su sa hindi pagtuturo ng tama sa kanilang anak. Ang mga lalaking miyembro ng buong pamilya sa loob ng 3 henerasyon ay hindi na maaaring maging opisyal sa korte upang hindi na sila makasama sa mga mamamayan. Mahal na emperador, alang-alang sa aming pinagsamahan sa loob ng maraming taon, patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Paanong maaari ko kayong palampasin? Kalad ka rin sila palabas. Maligayang bati. Mahal na emperador. Maligayang bati rin, pangkalahatang prinsipe sa pagkakaroon ng isang napakagandang prinsesa. Kapatid, tayo ay iisa ang ina at ama. Ang iyong anak na babae, hindi ba maaari rin niya akong tawaging ama? Gusto ba ni Chow Chow na magkaroon pa ng isa pang ama? Opo. Sa ganitong paraan, magkakaroon si Chow Chow ng 2 ama. Basta gusto ni Chow Chow, ayos lang. Si Emperor Tio, sigurado akong magiging mabuting ama rin sa... Pero, ikaw ang pinakagusto kong ama. Chow Chow. Dapat tawagin mo na akong ama ngayon. Emperor Ama. O munting prinsesa, napakaswerte mo dahil may 2 kang ama na nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Pero parating na ang masamang tao. Handa na ba ang munting prinsesa? Kamahalan, humihingi ng madlang pakikipagkita si Huainan Wang. Papasukin mo siya. Ang inyong lingkod ay nagbibigay galang po sa inyo, kamahalan. Mabilis na tumindig, mahal kong ministro. Eksakto ang dating mo. Ngayong gabi, doble ang kagalakan sa buong pamilya ng imperial at kailangan mo talagang sumama sa inuman hanggang sa dulo. Naghanda ako ng isang banga ng 100 taong lumang alak na peach blossom para matikman ng kamahalan. Mapagbigay ka, Huainan Wang. Ako ay naghanda ng isang palayok ng 100 taong alak na gawa sa bulaklak ng peach. Dapat ninyo itong tikman ng husto, mahal na hari. Isang mabuting gawa ang sa Haring Huainan.
Mabuti. Talaga namang mayaman sa lasa ng alak. Ikaw, ang alak na ito, Anak. Mahal na hari. Ama. Mahal na hari. Mahal na hari. Anak. Haha. Lintik na emperador. Sa wakas nahulog ka sa bitag. Anak. Ama naming hari, ayos ka lang ba? Protektahan ng hari. Haring Huainan, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi pa ba malinaw? Ang kaharian na ito, dapat na itong mapalitan ng pinuno. Naghahanap ka ng gulo. Ako ay naglingkod sa digmaan sa loob ng ilang dekada, pinoprotektahan ang pamilya at bansa, at gumawa ng napakaraming kontribusyon, at nagkaroon pa ng sakit na hindi gumagaling. Sa huli, ang taong minamahal ko ay naging asawa niya. Anak. Ang trono ng dinastiyang Dasheng. Anak. Ako ang nararapat na umupo. Halikayo. Ang prinsipe ng Huainan ay nagtangkang pumatay sa emperador. Patayin siya agad-agad. Pei Rong Jing, huwag ka nang maghintay pa. Ang mga tagapagbantay at sundalong patayan sa labas ng palasyo ay nabihag na ng aking mga tauhan. Sa ganoong tingin, nung huli mo akong inakusahan sa ilalim ng pangalan ng isang panyapak, iyon ay may ibang motibo. Kung hindi, bakit ko papahahabain ng oras? Para saan pa iyon? Pei Rong Jing, kung susuko ka, pababayaan kitang mamatay ng walang hirap. Prinsipe ng Huainan, talaga bang iniisip mong ikaw na ang panalo? O mahal na emperador. Oh, mahal na emperador. prinsipe ng Huainan. Alam mo na ba kung ano ang iyong kasalanan? Hindi. Imposible. Ininom mo na ito. Masamang prinsipe, naloko ka. Naloko ka? Si tatay na emperador na to? Matagal nang ininom ang panlunas, alam mo ba? Maliit na ibon, maraming salamat sa'yo. Talagang tinulungan mo akong makuha ang pinakamahalagang bagay. Walang anuman. Sa tuwing pumupunta ka sa palasyo, pinapakain mo ako. Dapat kitang gantihan. Dahil mayroon na ako nitong bote, si Zhao Zhao ay hindi na kailangang mag-alala pa na mayroong anumang masamang mangyayari kay Tiyo Emperador. Prinsipe ng Huainan, nalaman na namin ng Regent King ang tungkol sa iyong masamang balak. Naglatag lang kami ng bitag at hinintay ka. Mabuti pang sumuko ka na ng maayos. Kahit pa kayo, uminom ng panlunas, ano ngayon? May mga sundalo rin akong patayan. Mga tauhan, patayin ang asong emperador na ito agad-agad. Anong ginagawa ninyo? Siyempre, ang dakpin ka. Hindi mo siguro inakalang. Nagplano na kami ng maaga ng Prinsipe Regente para lang makuha ang lunas, tama? Ang mga sundalong kamatayan sa paligid mo, matagal ko nang pinalitan. At ngayon sila lang sumusunod sa akin. Imposible. Imposible. Sila ay mga sundalong kamatayan na personal kong sinanay. Kayo. Ang pagpatay sa emperador ng Prinsipe ng Huainan ay nagpaparusa ng kamatayan. Agad na bitayin. Bakit? Ilang dekada ko itong maingat na plinano. Bakit mo ito madaling natuklasan? Dahil mayroon akong mabuting anak na babae. Hindi ko inasahan na mamamatay pala ako sa kamay ng isang ulol sa anak. Ang traitor ay napuksa na. Kung may mga kasabwat pa, sila ay papatayin lahat. Mabuhay ang mahal na hari, 100,000 taon. Tumayo na kayong lahat. Chow Chow, salamat sa pagliligtas mo sa iyong ama. Ano ang gusto mong gantimpala, Chow Chow? Gusto ni Chow Chow na ang tiyuhin na emperador at ang tatay ay maging ligtas at payapa. Si Prinsesa Chow Chow ay labis na matalino at punong-puno ng biyaya. Simula ngayon tatawagin siyang Prinsesa Ziwei. Igagawad ang isang palasyo ng prinsesa at isang tangkuan villa at 10,000 onsa ng ginto. Salamat tiyuhin na emperador. Binabati namin ang mahal na hari. Binabati namin si Prinsesa Ziwei. Walang hiya. Iyan ang pinalaki mong anak. Sinira niya ang pamilya Su. Mahal ko, kasalanan iyon ng munting babaeng iyon. Sino ang? Mag-aakalang ang tunay niyang ama ay ang Prinsipe Regent. Siya ay... Tama na! Ang mga kalalakihan sa pamilya Su ay hindi maaaring pumasok sa serbisyo sa loob ng 3 henerasyon. Wala. Nang pag-asa ang pamilya Su na makabangon.
Ang palasyo ng Marquis na dating may napakalaking karangalan, wala na. Lahat ay nawala na talaga. Mahal ko. Mahal ko. Mahal ko. Dito sa balikat. Ang bait mo talaga. Chow Chow. Chow Chow. Ang kuya pangalawa mo ay may dalang regalo sa paglipat ng bahay. Isang pares ng ruby na kuwintas. Tingnan mo. Nagustuhan mo ba? Opo, nagustuhan ko. Chow Chow, ito ang ginto at pilak na alahas na dinala ko para sa iyo. Napakaganda nito. Para sa iyo. Salamat kuya pangalawa at kuya pangatlo. Gustong gusto po ito ni Chow Chow. Teka, narinig kong dadalhin ka ng Tio Emperador sa palasyo ng Dragon Spring para magpalipas ng tag-init. Sasama ako. Hindi po ba talaga sasama si kuya pangalawa? Sasama. Sasama talaga ako. Kuya pangalawa, makati po ba ang balat ninyo? Medyo makati, marahil nakagat ako ng insekto. Ayos lang, Chow Chow, huwag kang mag-alala. Ang Longquan Palace ay talagang isang magandang summer resort, hindi man lang mainit. Oo nga, at marami pang masasayang bagay dito. Nga pala, gusto mo bang manghuli tayo ng isda? Manghuli ng isda, manghuli ng isda. Kapag naglakas loob ka pang manghuli ng isda sa Lotus Pond, matutulog ka na may yakap-yakap na isda ngayong gabi. Tingnan mo ang dumi ng katawan mo, pati na rin ang iyong mukha. Bakit ang daming putik? Pati ikaw, ang daming putik sa damit mo. Madumi rin ang damit mo. Mas madumi ka pa sa akin. Madumi ka rin. Pangalawang kapatid, sa mukha mo, bakit ang daming maliliit na pulang batik? Siguro mabango ang dugo ko, kaya hinahabol talaga ako ng lamok para kagatin. Aray, ang kati. Huwag kang masyadong mag-alala, ipahahanda ko kay Nani Zoo, ang pampausok na pangtaboy ng lamok, at ayos na yon. Huwag ka nang mag-alala, mahal kong Jiao Jiao. Sa susunod, dadalhin ka ng pangalawang kapatid mo para makahuli ng super laking isda, okay ba? Ang galing mo, pangalawang kapatid. Kung ganoon, hahainan ko si kapatid na Jiao Jiao ng isang napakalaki-laking isda. Tara na! Kamahalan? May masamang balita po. Hindi ko po alam kung bakit hindi bumababa ang lagnat ng pangalawang prinsipe. Kahit ang mga Imperial Doctor ay walang magawa. Pupuntahan ko siya. Yanyu, pakiusap, ipatawag mo si Divine Dr. Su. Masusunod po. Masakit. Ang mukha ko, nangangati at masakit na naman. Kamahalan ng ikalawang prinsipe. Huwag mo kakamutin yan, baka lalo mong sirain ang mukha mo. Kuya, magtiis ka muna. Pumunta si Ama upang tawagin si Divine Dr. Su. Kuya, si Tito Hari at si Divine Dr. Su ay dumating na. Mahal na hari, ang ikalawang prinsipe ay nahawaan ng salot. Anong salot? Hinihiling ko sa mahal na hari at kay Princess Ziwei na umalis agad kayo mula sa lugar na ito para maiwasan na mahawaan kayo ng salot. Ama, ano po ang salot? Ang salot ay isang uri ng sakit na nakakahawa sa ibang tao at napakahirap gamutin. Mamamatay po ba siya? Chow Chow, nandito si Divine Dr. Su. Magiging maayos din ang iyong kuya. Yanyu, ipatawag mo kaagad ang mga eksperto mula sa iba't ibang lugar. Kung sino man ang makakagamot sa ikalawang prinsipe, malaki ang ibibigay na gantimpala ng hari. Masusunod po. Mahal na hari, may masamang balita. Kakaabot lang ng mensahe. Bukod sa Biway Town at Longtang Village, maging sa Capital City ay mayroon na ring mga may sakit. Ano? Kung hindi makokontrol ang salot, ang Dashing Dynasty ay baka maging isang patlang ng mga bangkay. Pakiusap Dr. Su, sumama ka sa akin sa palasyo para makipagtulungan sa mga doktor doon at bumuo ng gamot. Ang bagay na ito ay tungkol sa kapakanan ng lahat ng tao. Ako ay handang tumulong ng walang pag-aatubili. Wala nang bakante rito sa Anlefang. Pumunta na lang kayo sa ibang Anlefang.
Hindi na po kami makalakad. Opisyal, masakit at makati na po ang buong katawan ko. Parang awa niyo na po, bigyan niyo kami ng halamang gamot. Tulungan niyo po kami, opisyal. Ayaw pa po naming mamatay. Tatay, kawawa naman po sila. Maari po ba nating tulungan sila? Chachaw, magiging maayos din sila? Dito ka muna maghintay. Hahanapin lang ni tatay ang isang kaibigan. Sige po. Madali lang silang iligtas. Kailangan lang nilang pumunta sa Timing Mountain at hanapin ang dahon ng Dragon Treasure Tree. Gagamitin ang dahon para pakuluan at gawing gamot para mailigtas sila? Oo, tama. Kalahating buwan na ang nakalipas. May isang unggoy na nagkasakit din ng salot. Kinain niya ang dahon ng Dragon Treasure Tree at gumaling siya. Salamat sa'yo. Maaari mo bang sabihin sa akin, paano pumunta sa Taming Mountain? Pupunta ako agad para hanapin. Nandoon lang iyon. Kailangan talagang mahanap ni Chow Chow ang dahon ng Longbao para iligtas si Kuya. Chow Chow, ikaw pala iyan. Nahahawa ka rin siguro, no? Hindi nahawa si Chow Chow ng salot. Wag mo na iyang ituloy na masamang pananalita mo. Ang swerte talaga nitong ligaw na bata. Kami nahawaan at pinalayas, pero siya ay ligtas na ligtas. Kung ganoon, hawaan ko siya. Sama-sama tayong mamatay. Chow Chow, may gusto akong sabihin sa iyo na nasa puso ko. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Huwag mong ipasa ang salot sa iba. Ang gutom at uhaw ni Chow Chow. Hindi pwedeng sumuko si Chow Chow. Naku, nakalimutan kong itanong sa ibon kung anong hitsura ng Longbao. Munting kuneho? Munting kuneho! Alin po sa mga ito ang Longbao? Iyong puno sa likod ng puwet ko? Iyon na ang Longbao. Salamat, munting kuneho. Naku, napakataas naman ng Longbao na ito. Paano ko kukunin ang dahon nito? Matagal nang sinabi na makinig sa lola, kumain ng marami para tumangkad. Ngayon tiyak na maaabot ko na ang dahon. Maliit na bata, huwag kang umiyak. Gusto mo ba ang dahon ko? Pwedeng po ba lolo punong kahoy? Ang kuya ko at maraming tao sa dinastiyang Dasheng ay nagkasakit ng salot. Kailangan ng inyong dahon para makaligtas. Kailangan ko lang ng kaunti. Pakiusap. Maliit na bata, ikaw ay isang taong may basbas. Maghintay ka, pipili ako ng isang sanga na may pinakamabisang gamot para sa'yo. Salamat po, lolo punong kahoy. Kailangan ko maging matatag. Nakuha na ni Zhao Zhao ang dahon ng punong Longbao. Zhao Zhao. Zhao Zhao? Zhao Zhao! Zhao Zhao. Kailangan kong iligtas ang lahat ng tao. Ikaw ay isang sira-ulong bata. Kailangang bumalik agad sa palasyo. Zhao Zhao, gising ka na ba? Oh, laman ng puso ko. Binigla mo ng husto ang lola mo. Zhao Zhao, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang si Zhao Zhao. Mahal na Reyna Ina, dumating na ang sabaw na pampalakas ng dugo. Halika, kumain ka na. Tatay, nailigtas ba ng dahon ng punong Longbao si Kuya? Inaaral pa ng mga doktor. Pupuntahan ko sila maya-maya. Sasama po si Zhao Zhao sa inyo. Sige. Ako ay nagpupugay, prinsipe, nagpupugay, prinsesa, Wala kang kailangang gawin. Kumusta na ang paggawa ng gamot? iulat, prinsipe. Nagsaliksi kami ng daan-daang formula, ngunit wala pa ring bisa. Ngayon, idinadagdag namin ang dahon ng puno ng Longbao na dinala ng Prinsesa Chow Chow sa aming formula. Titingnan kung magkakaroon ito ng epekto. Prinsipe at prinsesa, huwag na huwag kayong mag-alala. Ang gamot na ginagamit sa pasyente, sa tingin ko ay hindi magtatagal, malalaman na namin ang resulta. Dr. Su, prinsipe at prinsesa, gumana ang gamot na dinala ng Prinsesa Chow Chow. Ang pangatlong dosis ay gumana. Ano? Tila, ang dahon ng puno ng Longbao na dinala ng Prinsesa Chow Chow ay siya mismong panimula ng formula. Mabuti. Talagang mabuti. Mukhang hindi napunta sa wala ang pagsisikap ni Chow Chow. Ang galing! Nailigtas na si Kuya. Gumawa agad ng gamot, ipadala ito sa palasyo ng Longquan para gamutin ang pangalawang prinsipe. Opo.
Gumaling ka na agad, kuya. Prinsipe, gumana, gumana. Gumaling na ako. Kamahalan, malaking balita ito, kamahalan. Ang dahon ng longbao na dinala ni Prinsesa Ziwei ay nagdulot ng epekto. Matapos uminom ng gamot ang ikalawang prinsipe, ganap na siyang nakabawi. Si Zhao Zhao ay tunay na tagapagligtas ng ating dinastiyang Dasheng. Pinagpala ng langit ang Dasheng. Kaya dinala si Zhao Zhao sa ating pamilya ng hari. Dali, utusan ng mga opisyal na manggagamot na maghanda ng sopas na gamot buong gabi. Na nakasentro sa kabisera, ipamahagi ang gamot sa lahat at iligtas ang lahat ng may sakit. Masusunod na utos. Sa wakas, may gamot na. Napakaganda. May gamot na, napakaganda. Napakabait talaga nila. Narinig niyo ba? Ang pangunahing halamang gamot na nagpagaling sa salot ay natuklasan ni munting Prinsesa Zhao Xiao. Oo, syempre narinig namin. Si Prinsesa Zhao Xiao, tunay siyang bituin ng kapalaran para sa aming mamamayan. Balita ko si munting Prinsesa Zhao Zhao, para lang mahanap ang halamang gamot ay nabalutan ng dugo sa pagkahulog. Talagang nakakaawa. Ang salot na ito na hindi kayang gamutin ng lahat ng manggagamot sa buong mundo, ang walang alam na walang muwang na bata na iyon, ay nakakita ng pangunahing halamang gamot at nagpagaling pa sa salot. Pinalaki ba nila iyan ng sobra? Ginang Wen, kung hinahamak mo si Zhao Zhao, huwag mong gamitin ang reseta na natagpuan ni Zhao Zhao. Tama ka. Hinding-hindi ko gagamitin ang reseta niya. Inay, tama ang sinabi mo. Siya ay tanga at hangal. Paano niya makikita ang reseta? Ngayon, hindi ko na gagamitin ang herbal na sopas na ito. Nanay, susundin ko ang sinasabi mo. Ayoko na rin. Napakahiwaga ng gamot na ito pagkatapos kong inumin ito na wala lahat ng pantal sa katawan ko. Si Prinsesa Ziwei ay talagang ang muling pagkabuhay at kababalaghan ni Huatuo. Salamat Prinsesa Ziwei dahil binigyan mo kami ng panibagong buhay. Ginang Wen, hindi ba sinabi mo hindi mo gagamitin ang herbal na sopas? Sino ang nakakaalam kung ang reseta na ito ay mula nga rito ay kay Zhao Zhao? Mabuti nagmamatigas ka pa rin ha? Yan Yu. Sabihin mo sa doktor na namamahala na hindi na niya gagamitin pa ang herbal na sopas itong si Ginang Wen. Masusunod po. Prinsipe, Prinsesa Ziwei. Nagkamali ako. Ako ang hangal na babae rito. Hindi ko dapat kinuwestiyon ang maliit na prinsesa. Pasensya na, Prinsesa Ziwei. Nagkamali ako, talaga. Hinding-hindi na kita mumurahin ulit. Nanay, bakit mo kinuha ang herbal na sopas ko? Tumahimik ka agad. Ako ang nanay mo, kaya dapat mo akong igalang. Hindi mo karapat-dapat maging nanay ko? Hindi ka karapat-dapat? Kailanman? Wen, talagang wala kang puso. Pati sariling anak mo, inaagaw mo pa ang gamot niya. Kinuha niya ang gamot na sabaw ni Sumuyaw, kaya ligtas na siya. At pati ang opisyal ay magbibigay pa ng isa pang mangkok para kay Sumuyaw. Salamat, Prinsesang Ziwei, na iligtas mo ang butot balat kong ito. Prinsesang Zhao Zhao, ang napakalaki mong kabutihan. Hindi ko kailanman malilimutan. Salamat, Prinsesang Ziwei. Lola, wag na po kayong mag-alala. Basta ligtas ang lahat. Kampante na ako. Zhao Zhao, umuwi na tayo. Mom, sakto nagugutom na si Zhao Zhao. Ang bait ninyo. Talagang mabuti kayo. Ama, magaling na po ako ngayon. Pakiusap, hayaan mo akong bumalik. Ako. Wala akong anak na katulad mo. Ikaw ay salot. Ang pamilyang Su ay napahamak dahil sa'yo. Ama, mangangako akong magiging masunurin. Ako pa rin ang nag-iisa, ninyong anak na babae. Kung alam ko lang noon, dapat ko sanang hinayaan si Zhao Zhao. Kapag natagpuan ng Prinsipe Regente si Zhao Zhao,
ang pamilyang Su ay biglang aasenso. Hindi sana tayo bumagsak ng ganito. Ama, si Zhao Zhao ay isang hamak na bastardo lang? Tumahimik ka. Sabi mo hindi ka na magkakagulo. Kung marinig ito ng Prinsipe Regente, palalayasin niya tayo sa kabiserang lungsod. Lumayas ka. Huwag kang magpakita sa harap ko. Malas. Ama, kung ayaw na ng dakilang, siyang napapasukin ang pamilyang Su sa pamahalaan? Pupunta tayo at kakampi sa kaharian ng Sirong? Si Rongjing talaga. Isang oras na akong naghihintay sa kanya. Bakit hindi pa niya dala si Zhao Xiao para kumain? Ikaw talaga. Isa kang daughter slave. Ha? Zhao Xiao. Nagpupugugay po si Xiao Xiao sa Empress Dowager at sa Emperor Tatay. Zhao Zhao, halika rito sa akin. Dali. Dito ka sa akin. Aba, mahal na emperador. Huwag mo akong agawan. Dapat mo akong igalang. Ina, kung pakiramdam mo ay talagang napapagod ka na, ibigay mo na sa akin si Zhao Xiao. Malakas pa ang katawan ko. Kailan ako mapapagod? Ama, hindi mo kaya ang Empress Dowager. Ang cute talaga ni Zhao Zhao. Ang lambot ng pisngi niya? Zhao Zhao, pinahanda ko sa Imperial Kitchen ang paborito mong pagkain. Kakain tayo mamaya, okay? Ang bait. Mahal na emperador, may masamang balita. Bakit ka balisa? Mahal na emperador, kakadating lang ng ulat, sinalakay na naman tayo ng Sirong. Hindi makatarungan. Paulit-ulit na sumasalakay ang Sirong. Nananakit sa ating mamamayan. Inaagaw ang ating lupain. Kung hindi natin mapipigilan ang Sirong, hindi mapapanatag ang aking puso. Kapatid na hari, hayaan ninyo na akong manguna sa ekspedisyon. Inutusan ko na ang Ministry ng Digmaan na tipunin ang mga bagong sundalo. Sa takdang panahon sa isang iglap, lilipulin natin ang Sirong. Ang inyong lingkod ay handang sumunod sa utos ninyo anumang oras. Rongjing, ikaw talaga ang aking tunay na kapatid. Isa lamang kaming pamilya. Ang pagprotekta sa bansa ay tungkulin kong gampanan. Tatay, gusto ko ring sumama upang labanan ang masasamang tao. Zhao Zhao, kailangan mo pang kumain ng maraming karne. Kumain ng karne para ka magkaroon ng lakas. Opo. Ang bait-bait. Kapatid na hari, tungkol sa pag-alis ng inyong lingkod, huwag niyo sanang sabihin kay Zhao Zhao. Ayaw ko siyang masaktan. Ngunit, mula nang makilala siya bilang bahagi ng pamilya, hindi pa kayo nagkahiwalay kailanman. Handa ka ba talagang umalis nang hindi man lang siya nakikita? Ayokong makita ang pag-iyak ni Zhao Zhao. Kapatid, sanay ligtas at magtagumpay ka sa pagkakataong ito. Pagbalik mo na matagumpay, ako ay makikipag-inuman sa iyo ng 3 buong araw. Sumusunod ako sa inyong utos. Kapatid, mag-ingat ka. Ate Fantao, saan pumunta si tatay? Prinsesa, pumunta po siya para hanapin ang iyong kayamanan. Maaring matagalan bago siya makabalik. Bakit hindi isinama ni tatay si Chachaw? Natatakot po ang prinsipe na mapagod kayo. Kaya inutusan niya akong manatili rito at alagaan kayo ng mabuti, prinsesa. Naku, nakakabagot naman dahil wala si tatay. Chachaw, kasama mo na ang iyong kuya 3? Ang inyong lingkod ay nagbibigay galang sa pangatlong prinsipe. Maaari ka nang umalis. Masusunod po, pangatlong prinsipe. Ako, ang prinsipe na ang magbabantay kay Chachaw rito. Mamaya, palihim kitang isasama ng kuya 3 para mamasyal. Gusto mo ba? Oo. Tara na, isasama kita ng kuya 3 para sumakay ng bangka. Sige. Lollipop, gusto mo ba ng candied hawthorn, Chachaw? Gusto ko. Mabuti, may pera ang kuya 3. Bibilhan kita. Hoy, ikaw maliit na bata. Binangga mo ang aking candied hawthorn. Bayaran mo ako ngayon, 500 piso. Bakit ka sumisigaw? Marami akong pilak. Heto. Salamat, binata. Pasensya na po sa pagiging bastos ko kanina. Tara na.
Bibili pa tayo ng ilang pagkain, tapos dadalhin kita para mamangka. Sige, kuya, wag mo na bilhin yan. Hindi natin mauubos lahat. Dati bawal akong lumabas ng palasyo ni Ama at lalong hindi pinapayagang kumain ng pagkain sa labas. Kaya ngayong gabi, kakain ako hanggang masiyahan. Chow Chow, tumakbo ka na? Huwag kang magsasalita. Mahal na hari, malaking gulo ito. Tigil. Ang lakas ng loob mong pumasok nang walang paalam sa opisina ng hari. Papasukin ninyo siya. Mahal na hari, habang sinasamahan ko ang maliit na prinsesa sa hapunan, biglaang pumasok ang ikatlong prinsipe. Inutusan niya akong lumabas. Hindi ko inaasahan na paglabas ko sandali, nawala na silang dalawa. Gonggong Hai. Narito po ako. Agad ipadala ang Imperial Guards, hanapin ang ikatlong prinsipe at maliit na prinsesa Ziwei. Masusunod po. Tumigil! Napakahalaga nitong dalawang batang Maharlika. Nakita mo ba sila? Napakahalaga nitong dalawang batang Maharlika. Nakita mo ba sila? Napakahalaga nitong dalawang batang Maharlika. Nakita mo ba sila? Saliksikin yung lahat ng maigi. Isa-isa ninyong hanapin ang bawat bahay. Kung hindi ninyo sila mahanap, pupugutan kayong lahat ng ulo. Opo. Kaya pala, yung dalawang bata kagabi, talaga bang napakalaharlika ng pinanggalingan nila? Kailangan kong bumalik at tanungin sila agad. Kaya ko pa rin makita kung sino ang magtatangkang tumakas. Bilisan na natin tumakas. Mahal na prinsipe, sa wakas nakita ko na kayo. Pink tao. Pagbati sa mahal na prinsipe, Ziwei. Sino-sino ang mga batang ito? Ning Er, sa wakas nahanap ka na ng iyong ama. Saan ka ba tumakbo? Natakot ka ba? Ama, ang batang babaeng ito ang nagligtas sa amin. Hindi ba't siya ang maliit na prinsesa na hinahanap ng mga bantay? Bilisan nating pasalamatan ng maliit na prinsesa. Maraming salamat, mahal na prinsesa, sa pagliligtas sa aming mga buhay. Tayo na kayo. Tumulong din ang kuya ko ah. Salamat, mahal na prinsipe. Mahal na prinsesa, saan po ba talaga kayo tumakas? May isang si Heyuan doon, kulay berde ang malaking pinto. Bilis! Dakpin ninyo itong magnanakaw ng bata. Mabuti na lang at ligtas si Prinsesa Ziwei at ang pangatlong prinsipe. Tara na't bumalik na tayo sa palasyo. Nag-aalala na ang Empress Dowager at ang Emperador. Ako ang dahilan kung bakit napahamak si Chow Chow. Tiyak na parurusahan ako ng ama. Kasalanan ko. Dahil hindi ko agad pinapunta si Chow Chow sa palasyo. Kung may masamang nangyari sa kaniya, paano ko haharapin si Rongjing? Kasalanan ko. Hindi ko tinuruan ng mabuti si Yanbai. Kaya nagawa niyang kunin si Chow Chow. Ama, ang huling grupo ng Jin Yiwei ay ipinadala na upang maghanap. Ngayon, mahigpit ang pagsisiyasat sa lahat ng checkpoint ng kabisera. Naniniwala akong matatagpuan na namin agad ang pangatlong kapatid. Talagang napakawalang hiya ng pangatlong kapatid. Pagbalik niya, tingnan lang natin kung paano ko sa tuturuan ng leksyon. Nahanap na si Prinsesa Ziwei. Chow Chow, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Emperador Tatay, Lola Reyna, ayos lang si Chachaw. Si Chachaw at si Kuya Tatlo ay nakapagligtas pa ng maraming bata. Ang galing mo, Chow Chow. Ipinagmamalaki kita. Chow Chow, dito ka natitira sa palasyo ko, pero huwag ka nang aalis-alis. Opo, Lola Reyna. Gusto ni Chachaw na makasama kayo. Patawad, ama. Kasalanan ko at nanganganib si Chow Chow, parusahan niyo na po ako. Kalad ka rin siya at bigyan ng 10 palo. Emperador Tatay, nasugatan si Kuya Tatlo dahil sa akin. Maaari po bang wag niyo na siyang parusahan? Hindi maaari. Kung hindi ko siya pinarusahan, uulitin niya ulit iyon sa susunod na pagkakataon. Ama, kung maaari lang, pupuntahan ko muna ang Prinsipe Tatlo para tignan kung talagang malubha ang sugat niya. Huwag kang aalis. Hayaan mo na. Dahil kay Chow Chow, Prinsipe, dalhin mo ang Prinsipe Tatlo sa ospital ng palasyo at linisin ang sugat niya. Opo. Chow Chow, halika, yayakapin kita. Emperador, huwag mo siyang agawin sa akin. Mayroon kang 3,000 paborito sa palasyo. Bakit hindi mo na lang utusan ang mga paborito mo na manganak para sa iyo? Nakakaawa talaga ako. Kailan ko kaya mayayakap ang anak kong si Chow Chow?
Hoy, tao, ang iyong tatay na rehente ay may problema. Talaga ba? Kakadaan lang ng pusa sa silid-aklatan ng emperador at narinig kong pinag-uusapan ng emperador at emperatrice dowager ang dapat gawin. Dalhin mo ako doon. Huwag mo akong sundan. Ano ang sinasabi mo? Si Rongjing, siya ay nasugatan? Ang sugat sa pana ay walang problema. Ngunit may lason na pinasadya ng maharlikang pamilya ng Sirong ang nakababad sa dulo ng pana. Mayroon bang lunas ang medikal na doktor ng militar para diyan? Umalis na ang imperial na doktor. Bukod pa rito, inutusan ko na ang mga tao na makipagnegosasyon sa Sirong. Nagpadala rin ako ng 300,000 sundalo kay General Zheng upang tulungan ang hangganan. Kung hindi magtagumpay ang negosasyon, agawin. Dapat ko ring makuha ang panlunas. Bilang harian, dahil kumakain kami ng suweldo ng mamamayan, kailangan nating panagutan ang mga tao. Pero si Cao Hao, bata pa siya. Huwag kang mag-alala, mahal na ina. Si Rongjing, tiyak na magiging maayos. Nasugatan si tatay. Pupunta si Chao para iligtas si tatay. Lao Chen, lahat ng kargamentong ito ay ipapadala sa hangganan. Bilisan na natin. Masusunod po. Dali. Cao Hao, ano ang gagawin mo? Nalason si tatay. Pupunta si Chao Hao para tingnan si tatay. Cao Hao, mapanganib sa kampo ng militar? Paano ko hahayaan na ilagay mo sa panganib ang sarili mo? Pero nalason si tatay. Cao Hao, magtiwala tayo kay tatay, ang emperador, okay? Ang inyong lingkod ay nagbibigay pugay sa banal na Inang Reyna. Mahal na Inang Reyna, may dalang antidote ang sugo mula sa Shirong, pero hiniling niya na makita ang munting prinsesa. Ano? Tayo na. Emperador Sheng, kung nais mong iligtas si Pei Rongjing, hayaang makita ako ni Prinsesa Ziwei. 5 taong gulang pa lamang si Prinsesa Ziwei. Bata pa at walang muwang. Ang sugo ba ay may maling narinig na sabi-sabi. Kaya pilit na gustong makita si Prinsesa Ziwei. Kung ganoon, bukod pa sa naunang pinagkasunduan, ang dakilang dinastiyang Sheng ay magdaragdag pa ng 100,000 ginto. Ang ginto at mga hiyas. Hindi namin kailangan iyan sa Sirong. Mahal na Reyna Ina, dumating na po si Prinsesa Ziwei. Cao Cao, mahal, lumapit ka rito kay tatay. Nagdala ng panlunas ang sugo, pero si Cao Cao ang hinahanap. Ano ang gusto ninyong gawin? Narinig ko na minsan si Prinsesa Ziwei ay nagligtas sa prinsipe at sa mahal na Reyna Ina, nakahanap pa ng mahiwagang gamot na nagpagaling sa salot. Siya raw ang simbolo ng swerte ng dakilang dinastiyang Sheng. Ngayong araw ako ay pumarito sa utos ng emperador ng Shirong upang ihandog namin ang panlunas at kusang aatras ng 10 li at hindi na uunlad pa sa loob ng 5 taon at ang tanging kondisyon lamang ay ang hayaang bumisita si Prinsesa Ziwei sa Sirong. Ano ang sinabi mo? Bumisita? Baka ibig mong gawing bihag si Cao Cao. Ang pagbisita ay mabuti, ang maging bihag ay mabuti rin. Mga salita lamang iyan. Emperador Sheng, hinihimok kita na huwag kang magmadaling tumanggi. Pag-isipan mo muna ng mabuti, mas mahalaga ba ang buhay ng regjenteng hari o ang buhay ni maliit na Prinsesa Ziwei? Kung gayon maglaban na lamang tayo, mga kawal. Kung walang panlunas, 5 araw na lamang ang itatagal ng regjenteng hari. Xiao, ang sugo. Magbibigay ako ng sagot sa iyo makalipas ang 3 araw. May tao ba riyan ayusin ang pananatili ni Xiao ang sugo? Kung gayon, hihintay na lang ng sugo ang mabuting balita mula sa kamahalan. Sige po. Ang bansang Sirong na ito ay labis-labis na nang aapi. Gusto nilang ibigay natin si Cao Cao. Wala itong katwiran. Huwag po kayong magalit, Inang Reyna. Kami ni Cao Cao ay mayroon ng panlaban. Talaga? Lola Emperatrice, pakiusap. Maniwala po kayo sa akin si Cao Cao. Kasi hindi ko po kayo bibiguin. Balita ko. Gusto ng Sirong. Si Prinsesa Ziwei kapalit ng lunas. Kahit bata pa si Prinsesa Ziwei, ginamot niya ang salot at iniligtas ang mga bata. Siya ang dakilang tagapagligtas namin. Oo nga. Balita ko, ang hari ng bansang Shirong ay malupit at uhaw sa dugo.
Kung ipadala ang munting prinsesa, hindi ba't parang tupa lang siya sa bunganga ng tigre? Tama ba? Oo nga, tama. Ang Regent Prince ay ama ni Prinsesa Ziwei. Ipinagtatanggol niya ang bansa para pangalagaan ang mga mamamayan. Ngunit kung malalaman niya na ang kaniyang anak ang ipapalit sa kaniyang kaligtasan, tiyak na hindi papayag ang Regent Prince. Kung mamatay ang Regent Prince, hahawakan namin ang aming mga kagamitan sa bukid, sugod sa hangganan, at wawasakin natin ang sirong. Wasakin ang sirong. Wasakin ang sirong. Makikibaka kami hanggang kamatayan para sa Dashing Dynasty. Wasakin ang sirong. Pakiusap, isipin mong mabuti iyan, kamahalan. Pakiusap, isipin mong mabuti iyan, kamahalan. Pakiusap, isipin mong mabuti yan, kamahalan. Pakiusap, isipin mong mabuti iyan, kamahalan. Huwag ipadala si Prinsesa Ziwei sa sirong. Pakiusap, mahal na hari, pag-isipan niyo po. Huwag niyo nang ipadala si Prinsesa Ziwei sa sirong. Pakiusap, mahal na hari, pag-isipan niyo po. Huwag niyo nang ipadala. Chow Kao. Naririnig mo ba yan? Mas mahal ka pa pala ng taong bayan kaysa sa akin. Hindi alam ni Tsukao kung ano talaga ang damdamin ng tao. Ang alam lang ni Tsukao ay ang mabubuting tao ay ginagantimpalaan at ang masasamang tao naman ay pinarurusahan. Pakiusap, mahal na hari, pag-isipan niyo po ito. Huwag niyo nang ipadala si Prinsesa Ziwei sa sirong. Si Prinsesa Ziwei nga ay talagang minamahal ng mga tao. Kung hindi, bakit magsasagawa ng petisyon ang mga beast at hamak na mamamayang iyon para sa isang prinsesa hanggang gabi? Sa tingin niyo po, papayag kaya si Emperador Sheng? Siyempre. Tama na, inaantok na ako. Tiyakin ninyong dalawa na mababantayan ng maigi ang antidote. Huwag po kayong mag-alala, mahal na Panginoon. Isa po sa amin ang magbabantay sa pinto at isa sa bintana. Titiyakin po namin walang makakalusot kahit lamok. Sige. Malamang nagkamali lang ako ng tingin. Pusa, nakahanap ka na ng panlunas? Natural lang iyan. Napakagaling mo, pusa. Mahal na hari, pakiusap, ipadala mo na agad ang panlunas sa tatay. Sige. May tao ba riyan? Magmadali kayo. Ihatid agad sa prinsipe ng Regent. Masusunod, Panginoon. Tunay na swerte itong si Chao Chen para sa ating dinastiyang Dasheng. Kakaiba, isang munting babae lang naman, bakit nag-aalangan ang hari ng Dasheng ng matagal? 3 araw na ang lumipas pero wala pa ring anumang galaw. Nabaliw na ba ang hari ng dinastiyang Dasheng? Para lang sa isang munting babae, isakripisyo na niya pati ang prinsipe ng Regent. Panginoon, kailangan ba nating tingnan? Wag na. Baka nakita na nila ang panlunas. Nasa atin pa rin talaga ang panlunas. Maghintay muna tayo. Hindi ako naniniwala na tatalikuran ng hari ng Dasheng ang prinsipe ng Regent. Opo. Anong kalokohan yan? Ang emperador ng Dasheng ay talagang dahil lang sa isang munting dalaga, ipinawalang bahala ang prinsipe regente. Panginoon, itong nasa hangganan na nalalapit na sa kamatayan dahil sa lason, siya ba talaga ang Diyos ng digmaan ng Dashing Dynasty, si Pei Rongjing? Bobo, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ang taong iyon ay si Pei Rongjing. Pero, baka ba ang tunay na balak ng emperador ng Dashing ay alisin ang prinsipe regente? Kaya ganoon? Isang napakagaling na emperador Sheng. Pinaglalaruan niya pala tayo. Ngayon, tapos na ang 5 araw. Tiyak na patay na si Pei Rongjing. Malapit na talaga ang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Umuwi na tayo ngayon din. Masusunod po. Lola Emperatrice. Emperador Sheng. Tapos na ang 5 araw, marahil ang inyong kagalang-galang na prinsipe regente ay nalason na. Dahil hindi nagtagumpay ang negosasyon, kailangan ko na ring umuwi sa aking bansa. Paalam. Mabuti. Kung iisipin, dapat ko pa ring pasalamatan ng husto ang sugo. Ibigay ang inihanda nating ginto sa sugo. Halika.
Hindi na po kailangan. Tito Sugo, uuwi na po ba kayo? Oo, siyempre. Pero ang bansa po ni Tito Sugo ay nawasak na. Saan po kayo uuwi? Anong pinagsasasabi mo? Prinsesa Z-Way. Hindi siya nagsisinungaling. Prinsipe, Regente. Hindi. Hindi ka ba namatay? Hindi patay ang aking ama. Hindi lang ako buhay, sinamantala ko pang sirain ang Shirong Guo. Nagsisinungaling ka, Peirong Jing. Ang aking Sirong Guo ay malakas sa militar. Ikaw lang? Paano mo masisira ang aking Sirong? 5 taon na ang nakalipas, nagpalaki na ako ng isang matapang at piling hukbo na nagtago sa Sirong. Kaya madali lang sirain ang bansa. Imposible. Ang lason. Nasa akin pa ang panlunas. Ito lang ang meron sa buong mundo. Ikaw. Masamang tiyo, gusto mo bang buksan ang bote at tingnan? Kailan? Kailan mo pinalitan iyon? Ina, dalhin mo muna si Chachaw pabalik. Chachaw, halika. Samahan mo ang iyong lolang Empress sa hardin para magmasid ng mga bulaklak. Narinig kong gusto mo si Chachaw? Bakit? Oo. May nagkwento sa amin, si Prinsesa Z-Way ay nakakaintindi ng pananalita ng mga hayop. Sino? Sino? Pakawalan siya. Pagsalitain siya. Sasabihin ko na. Ang inyong tagapagmana ng Marquis ng Katapatan at Tapang ng Dinastiyang Dasheng, si Su Huaijin. Si Su Huaijin? Naghahanap ng kamatayan. May tao ba riyan? Kalad ka rin siya at pugutan ng ulo. Prinsipe Regente, hindi pinupugutan ang mga sugo sa gitna ng digmaan. Ikaw, hindi mo ako maaaring patayin. Nawasak na ang kaharian ng Shirong. Paano ito magiging dalawang bansa? Kung alam mo ang sikreto ni Cao Cao, dapat kang hiwain ng libu-libong beses. Mahal na Emperador, Prinsipe, iligtas ninyo ang aking buhay. Mahal na Emperador, Prinsipe, kaawaan ninyo ako. Mahal na Emperador. Pumarito. Narito ako. Magpadala ng tao sa Mansion Su upang hulihin si Su Huaijin. Masusunod. Kapatid na prinsipe, sigurado ka bang hindi ka nasaktan? Ayos na ako matapos inumin ang lunas. Mabuti na lang at humingi ng munting kuting si Cao Cao. Kaya napalitan ang gamot ni Xiao Sheng. Kung hindi ay tiyak na hindi magiging maganda ang kalalabasan. Malaking serbisyo na naman ang ginawa ni Cao Cao. Ang pagkakaroon ni Cao Cao sa dinastiyang Dasheng ay talagang isang napakalaking pagpapala para sa atin. Kuya Emperador, tapos na ang digmaan? Ipauubaya ko na sa inyo ang pagtatanong kay Su Huaijin. Uuwi na muna kami ni Cao Cao. Ang batang ito, natatakot siyang agawin ko si Cao Cao sa kanya. Cao Cao. Tatay, naghanda si Chow Chow ng regalo para sa iyo. Ano ang inihanda ni Cao Cao na regalo para kay tatay? Ito ay gamot sa sugat. Ito ay ungwentong Jadu. Ito ay bone setting powder. At saka ito ay kinuha ni Chow Chow mula sa kayamanan ni Tatay Emperador. Tinatawag itong malambot na gintong baluti. Tinatawag itong soft gold armor. Cao Cao. Patawarin mo ang iyong ama? Dahil pinag-alala kita. Sabi ng mahal na lolo't lola, tayo bilang miyembro ng pamilya ng hari ay nakatakdang maglingkod ng buong puso para sa taong bayan. Bagamat hindi nauunawaan ni Chow Chow ang ibig sabihin nito, alam ni Chow Chow na tama ang sinabi ng mahal na lolo't lola. Kaya si Chow Chow ay inihanda ang mga ito para sa inyo. Sana sa bawat laban magwagi kayo, Ama. Ama, pangako ka kay Chow Chow na babalikan ng ligtas sa bawat pagkakataon, hindi ba? Mag-pinky swear tayo. Pangako, anak.
Mahal na lolo't lola? Chow chow. Mahal na Reyna, may mensahe mula sa pintuan ng palasyo. Isang babae na nagpapakilalang si Ginang Wen ang humiling na makita kayo at si Chow Chow. Ginang Wen? Hindi ba siya ang lola ni Chow Chow sa labas ng pamilya? Siya nga. Si Ginang Wen, 3 taon na ang nakalipas, ay sumama kay Ginoong Wen sa Timog para magpagaling. Sa katunayan, nagkasala ako kay Binibining Wen. Nangyari na ang nangyari. Punong oynok. Papasukin si Ginang Wen. Masusunod. Ang inyong lingkod ay nagbibigay galang sa mahal na Reyna, mahal na Prinsipe Regent. Ginang Wen, tumayo ka na. At maupo ka. Ang batang ito, si Chow Chow ba ito? Kopyang-kopya siya noong bata pa si Shiyi. Hinihiling ko po sa mahal na Reyna at sa mahal na Prinsipe Regent na ipagtanggol ang hustisya para sa aking anak. Ipinagmamakaawa ko. Matandang Ginang Wen, napakagalang mo naman. Ang aking Rongjing. Ang may kasalanan sa pamilyang Wen. Chow Chow, ito ang iyong sariling lola sa ina. Lola. Mabuti. Mabuting Chow Chow. Aking napakabuting Chow Chow. Ang batang ito, tulad pa rin ng 3 taon, napakamaunawain pa rin. Hindi ko inaasahan, paglipas ng 3 taon, wala na ang aking Shiyi. Lola, wag na po kayong umiyak. Mabait na bata, lumabas ka muna at maglaro. Kapag natapos na ang usapan ng lola, makikipag-usap ako sa iyo ng mahusay. Nabalitaan ko na ang prinsipe ay ang tunay na ama ni Chow Chow. Noon, ako ay dinrugas. Hindi. Kung hindi dahil sa prinsipe noong araw na iyon, si Shiyi ay mababastos na ng mga pulubi. Dapat kong sabihin na ang prinsipe ang nagligtas kay Shiyi. Wen Yihuan, napakasama niya. Ito ang liham ni Shiyi para sa akin at ito rin ang huli niyang sulat. Imposible yan. Ang ikalawang Ginang Wen, siya ay pinsan pa rin ni Ginang Wen, ngunit nagawa pa rin niya na maging ganoon kalupit. 3 taon na ang nakalipas. Biglang nagkasakit ng kakaiba ang aking Panginoon, kaya kinailangan ko siyang samahan upang magpagaling sa timog. Noon si Chow Kahaw ay 1 kalahating taon pa lamang, pero hindi namin talaga inaasahan. Pagkaalis pa lang namin sa kabisera, itong si Wen Yihuan ay muli na namang nagtangkang gipitin si Shiyi. Ginawa pa ni Wen Yihuan na gamitin si Chow Kahaw para pilitin si Ginang Wen na magpakamatay. Ang walang pusong hayop na ito, hindi siya karapat-dapat na mabuhay. Pagpupugay sa Emperatrice Dowager, pagpupugay kay kanyang kamahalan ang Prinsipe Regente. Ang kriminal na si Su Huaijin, pati na ang kanyang asawa't anak na babae, ay nadakip na. Inaanyayahan kayo ng kanyang kamahalan na magtungo sa pangunahing bulwagan para magpulong. Wen Yihuan, napakabait sa iyo ni Shiyi. Bakit mo siya pinilit mamatay? Mabait sa akin? Ha ha ha. Pareho kaming babae sa pamilya Wen. Pero bakit siya ang pwedeng ikasal sa mansion ng Marquez bilang pangunahing asawa? Samantalang ako ay pangalawa lamang? Kaya inakyat ko si Su Huaijin, nagbuntis muna ako, pagkatapos naghanap ako ng pulubi para sirain ang kanyang dangal. Tigil na. Gusto mo bang mamatay? Kasalanan mo lahat. Mas maganda ako kay Wen Shiyi. Bakit siya ang pinakasalan mo? Bakit? Tama na. Ang inyong babaeng ministro. Nagpapasalamat sa inyo, Emperador, sa pagbibigay ng katarungan sa aking anak. Tumayo ka na. Ginang Wen, kayo ang ina ni Binibining Wen at lola rin ni Zhao Zhao. Maaari na kayong manirahan sa palasyo. Hayaan nyo kaming mag-alaga ni Zhao Zhao sa inyo at alagaan kayo hanggang sa pagtanda. Mabuti. Tatay, Emperador Tatay,
Lola ng emperador? Lola? Sinabi sa akin ng kuting kanina, mayroong dumating sa kusina ng emperador, isang daga na marunong sumayaw. Tara, sabay-sabay tayong tingnan. Chow Kao, iyong ika-6 na kaarawan na ngayon. Bibigyan kita ng 100 tindahan at isang bundok ng timing shan para makapamuhay si Chow Kao ng masaya, kasama ang mga maliliit na hayop sa bundok. Salamat po, ama kong emperador. Chow Kao, ito ay ginawa ng mga manggagawa. Pinagpuyatan nila ito. Ikaw ang tanging prinsesa ng Great Shang Dynasty. Ang nag-iisang korona sa mundo ay ang regalo sa iyo ng iyong lola. Salamat po, lola kong emperatrice. Halika. Ito ay isang jade bracelet na minana ng pamilyang Wen. Para protektahan ang ating Chow Kao, magbigay sa iyo ng kalusugan at kapayapaan. Salamat po, lola ko. Chao Kao. Chako Kao. Chow Kao. Ito ang regalo ko sa iyo para sa kaarawan mo. Halika. Salamat, Kuya Prinsipe. To salamat pangalawang kuya. Chao Kao, Po salamat pangatlong kuya. naghanda ako ng fireworks para sa iyo. Tara, sabay tayong manood. Tayo na? Sumama na rin tayo para makisaya. Madam Wen, mauna na po kayo. Kayo po. Tingnan mo, napakaganda. Napakaganda. Ang ganda. Napakagaling. Napakahusay. Maganda. Ama, Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang fireworks. napakaganda.